other ways, nakikita ko siguro yung prosecution, defense, pero meron pa siyang mga kasamahan namin sa senator judges. Parang kailangan pa bang lecturean natin yung mga lawyers, yung mga prosecution. We waste time na kasi may punto. Kung mga mali, di punahin mo na lang, di ba? O mali yun. Kaso kung lecturean mo pa ng Law 101, parang napapalayo. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heto na naman mga kabunyog, mayroon na namang bagong pasaring ang senador na si Erwin Tulfo laban sa kanyang kapwa-senador na si Alan Peter Cayetano. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nanawagan siya sa kanyang mga kapwa-senador na iwasan na ang pagbibigay ng lecture sa oras ng impeachment trial dahil lalo lang daw napapatagal ang nasabing paglilitis. Aniya, kung may mali ay punahin na lang ito at huwag nang mag-lecture kung ano do ang dapat gawin. Dagdag pa niya, huwag mong na raw sanang pairali ng estilo na parang Law 101. Sa naging pahayag na ito, tila may pinapatamaan siyang partikular na senador at tila ito ay walang iba kundi si Alan Peter Cayetano. Anyway, mga kabunyog, para po sa kumpletong kwento at detalye, heto at panoorin po natin ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Next week kasi, pang-umaga ng impeachment, may mga other ways pa bang iniisip ang mga senador, katulad po ninyo, para mas mapabilis po ang impeachment process? So, it's an impeachment kasi number one, gusto natin bilisan, di ba? Pero kailangan, we also have to be careful. Baka may mga mamiss tayo, mga pieces of evidence na pagpresenta o hindi ma-explica ng maayos. Diba? Kailangan talagang pag-aralan mabuti. Hindi kasi basta-basta rin naman na basta consider ang ebidensya, yun na yun. Other ways, nakikita ko siguro yung prosecution, defense, pero meron pa siyang mga kasamahan namin sa senator judges. Parang kailangan pa bang lecturean natin yung mga lawyers, yung mga prosecution. We waste time na kasi may punto. Kung mga mali, di punahin mo na lang, di ba? O mali yun. Kaso kung lecturean mo pa ng Law 101, parang napapalayo. Dapat yung puntuhin na lang, yung tungkol sa ebidensya, tungkol doon sa testimonya. Pero kung babalikan mo pa yung mga sa law school, ganito yung mga pinag-aralan, mga wala kayong pinag-aralan, hindi relevant doon sa issue eh. Kaya doon tumatagal eh. Okay, last question, guys. Ay, sir, ano pong inaasahan sa darating na SONA? Yung what you want to hear from the President po? Report siguro, mga sinabi ng Pangulo about sa corruption. I think they're doing something about it because what I have heard, isa-isa na nga ang pinagpapile ng kaso, hindi lang sa kaalaman natin, pero ayun na nga, nagsalita na si Ombudsman, may ilan sa DOJ din. Hindi natin alam, meron na pala mga pinapile ng kaso, tapos pinag-restitute. Tapos, I think marami ng, I don't know kung magkano na nakuha ng naka-claim ng gobyerno, pero kasi may mga balita ako na merong ilan ang involved, 1 billion ang hinihingi ng DOJ restitution ng Ombudsman, yung isa kalahating billion. So, parang I don't know kung magkano na, pero so far, ayon sa balita, parang several billions na yung kanilang para sa restitution. Sir, saan yung BRC, yung flood control, kailan kaya kayo makakapag-imbestiga nun? Well, after ng SONA, then sa umaga doon ibubuin yung mga membership, di ba? Kaya nga, yung sinasabi ko na minamadali nila, paano naman mamadaliin? Hindi naman ito basta-basta. It's a very powerful committee. Kailangan ko ng vice chairman at saka yung mga members, di ba? Di ba, yung mga nagmamadali, meron ho talaga tayo. I'm telling you, meron tayong flood control. Hindi ho tayo umiiwas. We will conduct an inquiry. I promise you. So, yung flood control na yan, no? Kaya, ang hinihiling ko lang, buuin ho muna natin kasi yun naman ho yung tamang proseso. Buuin natin yung committee na yan. Hindi naman basta-basta. Bakit yung ibang mga committee naghihiring na
So wala pa nga nasusumiti sa akin yung mga members nila, di ba? Eh, kailangan ko ng mga pangalan ng mga members ng committee. Ayan mga kabunyog, narinig po natin ang naging pahayag ni Senator Erwin Tulfo kung saan pinasaringan niya si Cayetano. Ngayon mga kabunyog, ano nga ba ang nag-udyok kay Tulfo para pasaringa ito? Heto po kasi ang nangyari mga kabunyog. Kung inyong maaalala, noong nakaraang araw ay inugkat ni Senator Tulfo ang isyu ng pagsisingit ni Cayetano ng kanyang sariling problema sa mismong impeachment trial. Isang bagay na hindi raw dapat ginagawa. Dito pinuna ni Tulfo si Cayetano dahil lalo lang daw napapahaba ang oras sa mga bagay na hindi naman related sa impeachment. Dito naman ay rumesbak si Cayetano at sinabing mayroon daw itong koneksyon at dagdag pa niya. Mahirap daw makipag-argumento sa isang hindi abogado. Tila diyan na trigger si Tulfo sa binitiwang salita ni Cayetano kaya naman humantong ito sa kanyang pasaring. Anyway mga kabunyog, eto po at panoorin natin para balikan ang naging kaganapang ito. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagpo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor, and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama na sabihin na I wasn't, after we brought up the problem with NBI, they doubled down, naggumawa pa ng task force. I mentioned 2 colleagues sa SALN, I didn't accuse them. Sabi ko lang, just like Vice President Sara, just because tumaas ang SALN, can we already ask for the BIR, for the AMLA and the bank accounts? So sabi ko, yan ang i-discuss namin sa Monday. Nag-react na, nag-accuse. I did not take up your accusations here today. Si
Secretary Vince Dizon, 3 beses na nag-verify sa Taguig, sinabi na 3 beses na walang ghost. Ngayon, i-verify ulit. I wasn't going to bring that up, but then i-question ninyo si Senator Padilla. It was all over the news na hindi niya inintindi or he snubbed the ombudsman. I was going to stand up before Senator Erwin stood up just to say, may registered mail. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.